hanggang sa ngayon ay patuloy na binabatikos ng mga kritiko ni EPRRD, si former President Rodrigo Duterte. Sinasabi nila, talagang grabe yung batikos nila. Lahat ng sisi sa mga nangyayari ngayon sa West Philippines kay former President Rodrigo Duterte, sinisisi nitong mga tungaw. Ayan. Pero kahapon lamang, di ba, nagkaroon o nagpahayag si Senador Amy Marcos na kung saan para umanong itong ginagawa or ginawa ni President Bongbong Marcos o na kanyang mga nagiging aksyon ay animoy paghahanda na. Okay? So, sinabi din ni Senador Amy Marcos na kailangan daw umano ay daanin sa mahinahon lamang ang aksyon ng China. Ibig sabihin, sa mga nagkaganapan ngayon, parang baliktad ang nagiging aksyon or sinasabi ni Senador Amy sa nagiging aksyon ni President Bongbong Marcos. Ano yung opinion mo patungkol dyan? Ang opinion ko, masasagot ko sa mga kritiko ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, bilang PRRD. Hoy, mga siraulo, dahil wala kayong batayan na ipapakita pag kadimandahan yung sinasabi yung ibinibinta ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ang West Philippines kagrupo kayo ni Trillanes na mga siraulo. Ngayon may ilalabas ang video ninyo ni Senator Juan Ponce Enrile na ngayon ay siya Presidential and Legal Counsel ni BBM. Ngayon ito si Trillanes sumisip kay BBM dahil para makapasok sa mga pulaan. Pero ito si Trillanes, wala siyang legal personality na magpasok sa grupo ni BBM dahil isa siyang rebelde at saka isa siyang negosyador ni Pinoy. 18 times na pumunta sa China. Pinakita ni Senator Enrile yung note ni Ambassador Britney sa China. Hindi niya masagot-sagot yon dahil siya mismo ang nagbinta ng China, ang West Philippines sa China. Sino ang siraulo na maniniwala sa iyo, Trililay? Napakasiraulo mo, nagbibihis sa anyo ka, na amoy, nag-anyo ka ng tupa ngayon na maamo sa BBM administration. Pero nung nasa dilawan ka pa, kung patikusin mo si BBM, ay mula ulo hanggang paa, parang walang halaga. Tama. Siraulo ka, Trillanes. Urap ka rin na politiko, sabi nga ni Paildon. Grabe ka. Kaya naghiwalay si Paildon sa iyo dahil matakaw ka sa pera, Trilliling. Yan ang masasabi ko doon. Yung mananiniwala kay Trilliling, kasama niya rin na si Raulo dahil rebelde yan sa gobyerno. Panahon pa ni Gloria, panahon ni Pinoy, kung hindi yan na naayos ni Senator Enrile, dapat nasa kulungan ka pa. Dahil ngayon kinakalaban mo si Enrile, kasi Senator Enrile ang tumulong bilang Senate President, makalabas ka sa kulungan para maka-attend ka ng Senate session. Pero ito masasabi ko sa iyo, sirang-sira na papel mo dahil hindi ka nanalo ng eleksyon. Dahil pagmula pa kay BP Binay, siniraan mo ng siniraan si BP Binay. So, wala ka din prueba na dapat dinimanda mo si BP Binay na corrupt. Dahil marami kang proof na mga palamutin mo lang na artificial na evidence. No? Dapat dinala mo Trillanes, rebelde sa ombudsman para kasuhan si Binay. Nasaan ngayon? Baliwala dahil puro ka political grandstanding at saka political propaganda. Kaya ako, hindi na ako naniniwala, no wonder kay Trillanes na maglihis tupa na magpapasok sa BBM government. Wala ka panipaniwala, talagang siraulo. Dahil ilang beses ka nagkudita, Trilliling. Pero nga inis na inis ako doon, lalo na yung mga pinopromote nila ngayon si Trilliling dahil kumakampi. Sino ho nagpo-promote? Ha? Sino nagpo-promote? Ay, ito yung mga vlogger na Bulahaw at saka kasama niya ng mga siraulo dahil may tama sila lahat. Itong city, BBM lang yung masundin dyan. Ay,
hindi niya accept si Trililing dahil magulang nung lilait-lait mo si BBM, magmula ulo hanggang paa, walang halaga. Dahil kung sigawan mo, magnanakaw, kurang, ganito, ganyan, pero ngayon, anong lululukin mo yung magpapay sa pamilya kay BBM at Trililing? Ang politika kasi, napakarumi. At kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo, susunod na araw, kaibigan mo uli. Pero, ang masasabi ko, para kang political butterfly, kagaya ng mga pinklawan ngayon, nagpiprepare mapapasok sa BBM administration, pero kung ano mo ka, sama yung panlalait yun noong campaign election kay BBM, hindi ko makakalimutan yan. Totoo lang. Tapos doon yung mga kritiko ni Pangulong Duterte, no? Maghunos dili kayo pagbintang. Dahil wala kayong, yung sinabi lang ni Okay. spokesman Roque, noong panahon ni Pangulong Duterte, yung power na yan, na magkakaroon ng mutual na understanding yung China at Pilipinas. Prerogative ng presidente yan kasi may absolute power sila. Yung power na yan hanggang doon lang sa kanyang termino. Tingnan yung definition ng what. Iba yung agreement at saka sa contract. Dapat bininta mo ang isang property ng Republic of the Philippines, kailangan dadaan sa Congress at saka sa Senate yan. Ay, Hindi yun ko agreement lang, kumbaga usap lang na magkakaroon ng ano lang. Verbal. Verbal na maayos lang din. Oo, sinabi nga ni Secretary Roque, the spokesman Harry Roque noon na ito isa lang na mutual understanding ng both leaders. Ibig sabihin, hindi bininta. Hindi bininta. Tama. Stand up. Kasi nakikiusap lang si Pangulong Duterte noon na payagan ang Philippine government na maghatid ng tubig at saka pagkain doon sa Sierra Madre. Tama. Ay sa noon na talagang close yan, pinagbawalan. At ang ano pa naman ang hilingin natin, sa loob ng 6 years ay walang gulo. Eh ngayon gusto niyo gulo. Ayaw sabi ni Senator Jaime Marcos, huwag kayong mag-over-exaggerated dahil hindi biro-biro magkaroon ng gulo at huwag basaguliro. Dahil kung basaguliro kayo, talagang sisiklap ang gulo. Ang gulo, ang mananalo dyan, kunyari, nagbibihis na kakampi mo, pero sila talaga ang magwawagi dyan dahil sila ang magsusupply ng baril at saka military hardware at saka supply ng mga kung ano-ano pang kailangan sa gira. Yan sila, tuwang-tuwa yan dahil kikita sila. Dahil mag-order ang Pilipinas, mag-order. Pero babaon sa utang ang Pilipinas. Pero ano yung- at saka sa sir, utang na loob. Eto, may ano Ano? lang ako. Ano yung sa tingin mo yung nangyayari ngayon? Kasi unang-una, ito, sa akin lang naman to.